Aking itinatampok, Bicol to Manila, huli at ikatlong araw ng pagbibisikletang paglalakbay ni Antonio Bagsik. Pagbilao, Grande Island, Quezon Province to Taguig, Metro Manila. Petsa, ika-13 araw ng Oktubre, taong 2025. Magandang umaga. Oras, 2:30 na madaling araw ang simula ng aking bisikletang paglalakbay. Nakapagtala na maagang ahon mundok na 162 metro palabas sa islang bulubundukin ng Pagbilao Grande na maiikli ang mga tarik na may 12.5 kilometro palabas. May mga ahon lusong pa din pagdaan ko sa malaking daan na Maharlika sa kabila ng mga mahahabang patag hanggang marating ko ang pinakadungsod ng Pagbilao Quezon na may ahong banayad pa rin. Maraming salamat ulit kay Pastor Sam Alvarado na pinapangunahan ang simbahan ng miyembro ng Simbahang Apostol kay Panginoong Hesukristo sa pagtanggap sa akin dito sa Pagbilao Grande at nakapagtabi ng mga aral at mga alaala sa pananatili ko ng isang araw na bakasyon dito. Nagpapanatili ako ng bilis sa aking pagbibisikleta sa patag ng takbong 20, 5 pataas, takbong Gs or pababa naman kapag umangat sa 4% or pataas ang antas ng tarik. Hanggang sa marating ko ang pinakasentrong sistema ng transportasyon dito sa siyudad ng Lucena na probinsya ng Quezon ng oras 4:06 ng umaga na dito nagsagawa ako ng panandaliang pahinga para magtala ng aking bisikletang estatistiko. Nakapagtala ako ng 270 metro ng antas bundok na paglalakbay mula Pagbilao Grande at ika-400 kilometro ng kabuuang haba ng paglalakbay mula Bicol. Dahil nakapagpahinga ang aking binting kalabnan sa pananatili ko sa Pagbilao Grande ng isang buong araw ay hindi na ako maaray sa mga burol na ahon dusong dito sa siyudad ng Lucena. Aking binabati ang aking kolehiyong kaibigan na si Jopak na masugid kong taga-suporta. At sana makagala rin tayo kasama si Trupang John Mark sa bisyong ito na magbisikleta sa mga malalayong lugar. Kumain ng lugaw banta sa itaas na bahagi ng Tayabas, Quezon. Kaso pag-arangkado ko ay nawala na ng hangin ang gulong ng aking bisikleta. Pinagtiyagaan ko pa rin itong ayusin at tinapala ng butas sa kabila na may mga lamat na ang panglabas na bahagi ng gulong ng aking bisikleta. Tinatanggihan ako ng mga establishmentong nagkukumpuni ng gulong dahil daw maraming butas ang panloob na gulong ng aking bisikleta. Wala na pala akong ibang panloob na gulong na dagdag at wala ring binibenta nito sa gulong pamilihan dito sa Tayabas. Matyaga kong kinumpuni ang butas na gulong panloob. Sa aking pagkukumpuni ay may 3 butas lang pala. Tinamad siguro yon kaya ako'y kanyang tinanggihan. Oras 6:56 ng umaga ay narating ang lasinggerong pagbungad dito sa bayan ng Tayabas, Quezon. Pagkatapos ko na mahabang ahong banayad mula sa Lucena City papunta dito sa Tayabas, ay mahabang lusong naman pa sa Reaya, Quezon. Sumunod na anyong lupa paglusong ay mahabang kapatagan.
Oras 7:05 ng umaga ay narating ang pamilyang bayan ng Sariaya, Quezon. Mahabang kapatagan pa rin ang anyong lupa dito. Pagkalipas ng kalating oras at tuloy-tuloy na pagbibisikleta sa mahabang kapatagan, ay narating ko ang bayan ng Candelaria, Quezon. Oras 7:37. Kapatagan at may ahong Luzon din dito na hindi naman kakunatan. Oras 8:21 ay huminto ako sa Chaong na pinakahuling bayan na tatahakin ko dito sa lalawigan ng Quezon. At kumuha ako ng litrato dito sa simbahang katoliko ng San Juan Bautista. Usad pagkatapos magpahinga ng matagalang tigil at nagtala ng 429 na kilometro mula Bicol. Pinaghalong kapatagan o ahong banayad sa pagtaha ko palabas sa lalawigan ng Quezon. Oras 8:49 ay narating ang arkong pangbungad ng San Pablo, Laguna. Bago ako liliko pakaliwa sa malaking daan na Marlica ay sumabog ng pangalawang beses ang panlabas na gulong ng aking bisikleta. Hindi ko na kaya remedyohan ang malaking butas na panloob ng gulong na kasing laki ng piso. Kaya niremedyohan pansamantala at binisikleta paliko para maghanap ng establishmentong pamilihan para makabili ng bagong panloob na gulong. Pero napuruhan ulit at ako'y nagtulak ng aking bisikleta. Hanggang sa marating ko ang Burning Planeta dito sa San Pablo, Laguna.
Napabili ng press na nagulong na panloob na hindi ako sanay, kaya napabili rin ng adapter para mabombahan ng hangin ang ganitong klase. Napaaray sa presyo na umaabot ng 350 piso na sana ay pangtanghalian ko at baon para sa inuming pandagdag enerhiya at tinapay. Kaya tagutom ako pagbalik ng Maynila at may 80 kilometro pa na tatahakin. Nakakatakbo ako na mabilisan kasi napakarami ng hangin sa aking bisikleta na humantong sa pagsabog, dulot sa pagdaan sa mga lubak-lubak na daan. Napagdesisyonan kong dumaan pakanan sa malaking daan ng Kalawat San Pablo para aking madiskubre ang anyong kalsada rito. May ahong malupit pala dito, kaya lulusong din ako ng malupit. Dumaan saglit ang malakas na ulan. Oras, 12:56 na minuto ng tanghali ay narating ko ang pinakalungsod dito sa bayan ng Kalawan, Laguna. May pagkakataon na humihinto ako para magpatila ng ulan kaya natatagalan ako. Dahil mahaba ang kapatagan sa aking pagtahak ng pagbibisikleta, oras 1:19 na minuto ay paliko na ako dito sa Bai, Laguna, na Bai ang tawag sa Bay. Sa hindi kalayuan at nagpapanatili pa rin ng pangkalatang bilis, oras 1:28 minuto ay kumukuha ako ng litrato sa posting pambungad ng Los Baños, Laguna. Oras 1:52 minuto ay nakarating sa 88 na aliwang establishmento ng Pansol sa bayan ng Calamba, Laguna. Tumigil ako sa isang karinderiya dito sa Calamba at namamalimos na lang ng tubig kahit na may barya pa ako na pangbili ng tubig sa pamilihang 7-11. Malog pa ang kalsada pagkabaybay ko dito sa Pansol. Pero pagdating banda sa pamilihang gusali ng Calamba ay oobligahin kang magbagal dahil sa sandamakmak ang mga sasakyan sa intersection daanan. Naapektuhan ng malala ang pangkalatang silakbo ng aking pagbibisikleta. Hindi na ako ginaganahang magpadyak na may kaakibat na lakas at bilis dito sa Kabuyaw, Santa Rosa, Binyan, Carmona, at Pasita. Nagsagawa ko ng huling paghinto dito sa tulay ng San Pedro ng oras 5:00 para makapag-ipon ng lakas at makapagpahinga ang binting kalamnan. Matindi talaga ang hintong traffic dito sa Muntinlupa kapag ganitong oras.
hanggang sa marating ko ang Alabang at dumiko sa daan ang Manuel Quezon na Pabikutan, Taguig. At inabot ako ng kamalasan at nabutas na naman ang gulong ng aking bisikleta. Dahil tinatamad na akong magtakip ng butas ng aking bisikleta at wala na akong pera, tinulak ko na lang ang aking bisikleta mula Bagumbayan hanggang bagong ibaba ng Bikutan, Taguig, na mas maigi kaysa sa magtulak ng droga. At tatapusin ko na dito sa Taguig ang aking pagbibisikletang paglalakbay mula Bicol, na kahit ang uuwian ko pa ay Taytay Rizal. At hanggang dito na lang ang ikatlong araw ng aking pagbibisikletang paglalakbay mula Pagbilao, Grande Island hanggang dito sa Taguig, Metro Manila. Nakapagtala ng 146 na kilometrong distansya, 811 metrong antas bundok, 7 oras at 15 minuto oras ng pagpipedal ng bisikleta, at 20 at isang butal na kabuuang bilis. Mag-isa kong sinuong ang pagsubok at natapos naman sa kabila ng mga aberya sa aking bisikleta at pinansyal. Nakapagtala ang kabuuang paglalakbay ko gamit ang pinakamamahal kong bisikletang pangbundok mula Bicol to Manila ng 3 araw, at nagkalkula ng aking datos statistiko. 517 kilometro kabuuang distansya, 25 oras at 21 minuto kabuuang oras ng pagpapadyak. May 3,921 metro kabuuang antas bundok at 20 at 4 na butal ang kabuuang bilis. Binuhos ang aking 5 taon na karanasan sa pagbibisikleta na nagpatunay na hindi ako nagtakbong mabagal sa kabila ng aking edad na kalahating senyor. At nadala sa aking talaang mga ngaso ang mapagnilakbay ang probinsya ng Quezon at Kabikulan. Nadaanan ang mga ito sa aking panandaliang pagbabakasyon sa isla ng Burias, na lugar na pinagmulan ng aking lahi. Ako'y lubusang nagpapasalamat sa mga nanonood ng aking bisikletang paglalakbay. Mag-iingat ang lahat at sa muli.